Hello? Okay, so it's a fine morning today. Today, Friday, is July 9. July 9. 11. Oh my God. July 11, 20, and 25. Ari na naman si Ma'am Joso for the Madak Hour, Impos, PNP, and Mag PTD Hour. And isa ka mayad-ayad gid nga aga, ginagreet nato ng ato pinalangga nga Mayor, Mayor Doc Dennis, superficial. Mayor, mayad-ayad nga aga, kasubong man ang aton nga Vice Mayor, Vice Mayor Monsic Soliano, kaupod ang aton nga mga SB members. And of course, ang aton nga staff giya sa radyo og yun. Good morning, gid. Ginagreet ko man dyan. Ang aton nga Chief of Police, Police Captain Rafi Sinieres, ang aton very active and performance-oriented nga Chief of Police kang Banwa kang Santa Barbara. Mayad-ayad nga aga. And ang aton nga Impos Head, Police Major Alberto Podaderas, retired Chief of Police before, giya sa Banwa kang Santa Barbara. Mayad-ayad gid nga aga. And of course, sa tanan nga Santa Barbaranhon, ginagreet ko gid kamo sang mayad-ayad nga aga. Malinong kag matawhay ang aton mga pagpangabuhi sa nagligad nga isa ka simana nga dya. And I hope so nga matapos ang simana nga wala gid it any untoward incident nga matabo. And kadya nga aga, we have a special guest. A special guest and the person kang company commander kang SWAT team Wailiwan kundi si Police Colonel Arnel Solis. Sir, good morning. Agi mo pagpanamyaw. Yes, Ma'am Joso, good morning. And good morning sa tagpalamati kag tumalanaw sang sining programa. And dako gid ang akon pasalamat sa imo, Ma'am Joso, no, nga gin-invite mo ako subong aga. And I'm very happy nga ari diri nga maka-share man sang amon nga effort sa Philippine National Police kung ano ang amon nga ginahimo para sa kalinong kagatawhay sang aton nga probinsya. Yes, ang mission kang aton kapulisan, Philippine National Police or in Peace in Order is to serve and protect. And me, baw na pulo ko katuig bala sir nga mag-PTD chairperson, why halin-halin and now sa IPPO hasta to sa province, yes. No? And of course as the Madak focal person kang aton nga Banwa giya sa Santa Barbara kag gakalipay gid ako sa pagserbisyo sa aton nga mga pumuluyo giya sa 60 kakabaranggayan giya sa aton nga Banwa with 67,000 nga population, pero sad to say nga kulang gid ang aton nga police, sir. We have only 23 kabilog ang aton kapulisan sa pagpamuno kang aton nga Police Chief of Police, Police Captain Rafi Sinieres. Bo ginapabugal ko gidra kay siyempre estudyante ko, yes. Chief of Police giya sa aton nga Banwa. Tinalipay kid ako kag manami man ang amon nga tandem kay kun ano gani ang mga proyekto ko kag mga best practices ang gina-offer ko okay man tana nami man. Mayo gini na ma'am, at least tandem kamo sang aton nga Chief of Police. Yes bala sir, kun chairperson ikaw ka mag-PTD kag kun indi kamo ti kun indi kamo ti mayad nga imo nga Chief of Police. Wow, ran mga negative feedback sa mabatian ko sa province nga ay tanan ko no ginapasilad sa opisina kang ana nga happy ang mag-PTD nga chairperson. It's just a matter siguro kapag approach or what, pero akan kaluyan lang pitoron ka happy ang nag-aragi giya sa napulo ko katuig nga pagserbisyo as mag-PTD chairperson, 7 or 8 ron guro ka mga Chief of Police nag-aragi giya. Pero kapasalamat gid ako nga okay gid ang amon nga mga relationships kag ang akin nga mga ginasuhestyon nga mga programs and projects yun gid nandaman sir. Yes, kami ma'am no actually na hibaluan ko gid no nga grabe gid ang support mo sa Philippine National Police, specifically sa Iloilo Police Provincial Office and sa Santa Barbara Municipal Police Station. And appreciated gid namon ang imong effort. It's because nga motugan na ambal mo
isa na kadekada nga ara ka nga nagabulig no sa aton nga Yes. kapulisan without any Yes. compensation Yeah. kung sa diin volunteerism lang no. And tama ka namin, it's because ang pagbulig ni Ma'am Joso is from the heart. And ina nagapakita sang isa ka maayong kolaborasyon kag relationship between sa aton nga police kag members ng aton nga community. It's because sa aton nga trabaho bilang isa ka police no, kinanglan gid naton ang strong support sang community. Yes, sir. A stakeholder. Yes, opo. Ti amuran bala nga bakan lang giya sa banwa anytime ti marapit ako giya kananda sa IPPO mo. Anytime madulhogan dala ako giya sa IMPOS kay jaman ako sa IMPOS connected IMPOS Municipal Public Order and Safety Office nga mayadgid nga si Chief of Pudadera ang ginpili man ni Mayor as head kay ti siyempre Chief of Police na nga daan giya sa ulado na roman kung ano ang naga-exister nga mga ano ron bala nga katabo sa mga kabaranggayan, sir. And by the way, si Sir Solis gali nga invite ko nga ma-attend sa ABSEC meeting this coming July 15 next Tuesday. Yes, ma'am. Ano, Yes. excited kita nga ma-met naton ang mga barangay officials naton diri sa Santa Barbara. And on our end sa PNP, makashare kami sa mga tips, no? Paano naton yes. ma-prevent ang isa ka krimen. It's Yes. because ang pag-prevent or ang pag-solve naton sang isa ka krimen, nagakinahanglan gid sang bulig sang tagsa-tagsa. And kung kahibalo kita sa mga precautionary measures, yung mga measures nga pwede naton mahimo, posible no na ang isa ka krimen di na matabo. It's because nga kahibalo na kita kung ano ang mga actions nga dapat naton himuon. Yes. So amo na ang pwede ko i-share sa July 15 sa Yes. aton nga mga Okay. barangay officials. And I am excited no to meet and having a short talk regarding sa aton nga crime prevention effort. Yes, sir. Nalipay gid ako kay siyempre para bag-o man bala new faces kag new nga mga techniques ang maman-ananda kay ti si sir is an expert mo tana kadya ang company commander kang SWAT team. Sir, ano gani? Can you explain furthermore what does a SWAT team is? Yes, ma'am, no, ang aton nga SWAT team is a special weapon and tactics. Pero ang main unit gid naton is First Iloilo Provincial Mobile Force Company, and ang aton nga area of responsibility is First District, Second District, and Municipality of Maasin and Tigbawan. So amo nang area sang aton nga First Iloilo Mobile Force Company. And dako gid no ang aton nga pwede mahimo para mag-support sa aton nga mga municipal police station sa pagpaluntad sang kalinong kagkatawhay. And of course no wala gid naton ginakalipatan ang pag-engage sa community. It's because for example, ang community ang may first-hand information kung sino ang mga individual nga involved sa illegal activities sa ilang nga lugar. And of course, no, atong ibalikan ko ang hambal ni ma'am nga under sa aton ang special weapons and tactics and ang ilang opisina ara dira sa Camp Francisco U. Sumagaysay Senior dira sa Santa Barbara. And aside sa iba nilang mga trabaho, nagabuligid sila diri sa area sang Santa Barbara, Cabatuan, and nearby towns like Pabia, pag-abot sa aton nga police visibility, police presence para ma-prevent nato ng occurrence ng crime. It's because mas manami nga ma-prevent nato ng crime kisang sa isolve nato ng crime. Yes, prevention is better than cure. Yes, of Sa masakit pala, prevention against sickness or diseases, no? Mas mayadkid nga ma-prevent antes nga mag-treatment kita. Yes, Okay. So, me as the MADAC focal person, the Municipal Anti-Drug Abuse Council, ang aton gidya nga main focus giya is the anti-drug yes. abuse council, sir. And with the presence kang aton nga SWAT team nga naga-coordinate ka natin, I know nga mas hanggad gid ang mabulig nanda sa pagpatigayon nga ma-retain ang mga status kadyang aton nga mga kabaranggayan giya nga apektado sa dumilian nga droga, sir. Yes, ma'am, no. Kung lantaw naton makita naton ang
efforts ang aton nga mga kapulisan, not only sa mga campaign against wanted persons, loose firearms, and ang isa man sa aton nga priority is ang aton nga campaign against illegal drugs. Wala ginapaybayaan sang aton nga Chief PNP, pakadto diri sa aton nga Regional Director, pakadto sa aton nga Provincial Director. Yes. So kita naman diri sa municipal level, ara kita naga-support, and pag may mga operations, naga-support ang aton nga SWAT team, no, sa mga anti-illegal drugs operations naton. And of course, kinanglan gid naton i-maintain nga cleared ang aton nga mga kabarangayan. It's because nga mas manami gid pamatian, no, kung ihambal nga ang isa ka barangay o si barangay A cleared siya when it comes to illegal drugs, or ang isa ka munisipyo like the municipality of Santa Barbara is drug cleared. It's because silingon kung drug cleared, wala na sang personalidad dira nga naga-engage sa illegal nga droga. Silingon may ara kita palaabuton gid nga dako nga progress, development, and of course almost safe and secure ang aton nga mga kauturan. It's because wala na sang mga personalidad nga naga-engage sa illegal nga droga. But if may ara pa, no, ang aton nga mga miyembro sang komunidad ara nga maga-report sa aton nga mga kapulisan, and please feel free sa pag-report sa aton nga mga kapulisan kung sino ang involved sa illegal nga droga, and rest assured nga ang inyo identity will be treated confidential. Yes, amuran ginahambal ko gid Sir Permi. Confidential. It's confidential. Kaya yung iba natin nga mga katapo sa barangay council, medyo iban daw na hadlok lang. May katahap, may basi kung siyempre dumtan, sanda, or what. Panagahambal ako, just come to the office ni Chief, kang police natin. Kaya ang inyo report is treated with confidentiality. Now, me as the MADAC focal person, every month, nagasubmit ang mga barangay secretaries kang anda nga BADAC report kanakan. Now, karon ang inyo nga ran, ang akon opisina, wara ko ran yan napasadlan bisan sino. Kaya ang mga folders nga dayan, hindi ko gusto nga may liwan nga magtandag. Kaya kung ako makamaan nga may dyan lang gid sa BADAC, kung sinoran dyan, waay gid ako naga-divulge. Tama kanakan, ka-secretary, bisa may mamangkot pa kanakan, di sino-to. Well, ay ko kamaan. Wala akot naman an. Bisan man an ko paran. So you can rest assured nga kanakan nyo isugid or sa inyo nga BADAC, ang inyo report nga BADAC is being treated with confidentiality, with confidential ina siya. So rest assured nga hindi ka mo mahibalaan kung sino man ang naga-report. Yes, correct gid na ma'am, no? Appreciated ginaton si ma'am, kay biskan hindi si ma'am police, pero grabe ang pag-comply niya when it comes to confidentiality. Yes. And amo na sa mga kauturan naton nga may gusto i-report, no, you can visit si ma'am or ang aton nga barangay official, especially ang aton punong barangay, or ang aton nga chief of police diri sa municipality of Santa Barbara, or anywhere, no, kamo nga lugar nga malabutan sa sini nga programa. Kung may gusto ka mo ipaabot, just visit ang opisina sang aton nga mga chiefs of police, and ihotek nyo sa aton chief of police kung sino na ang mga individual nga involved sa illegal nga droga para i-validate naton, and kung may makuha kita nga ebidensya, sigurado they will be subjected to law enforcement operations. It's because gusto naton nga limpyuhan ang mga komunidad when it comes to illegal drugs, para magiging masanag ang future sang aton nga mga young generation. Yes, sir. Kag ginaliwat-liwat ko gidran nga usually wara gid it minaga-ako bay nga mamanaan sanda nga may syabo mabulan sanda hambal na dan planted hagahambal kiko galiwat-liwat ko hambal wara ra ginahimo kang atan kapulisan. Kay antes kamo ibaybast kapira pa kamo i-test by anay monitoring and validation indi ra koon nga insigida ipudyoton kalatimo kag plantidan kag butangan dyan because compliance nanda report nanda. No, here in Santa Barbara we are not doing it. Yes, rest assured nga amo karan, no? Okay. Yes, ma'am. It's a long process nga ginahimo sa mga police. For example, may gin-report ka mo, gina-validate naton. It's because why yung takabalo base ang gin-report sang isa ka local resident,
himo-himo niya lang kay kontra niya ang tao. Oo. Kontra niya ang tao nga gina-report niya. So sa part naton sa law enforcement agency, gina-validate kin nato na. And we ensure nga may ara kita konkreto nga ebidensya para mag-launch ang law enforcement operations against sa aton nga subject person. Yes. And ang ano ganiran, ang marked money, Yes. nga mabaklan ikaw, it's not only for once but maybe for 2 or 3 times nga i-test by kagidanay. Yes, ma'am, no. Damo kita pamaagi para ma-validate naton, may baluan naton, kag makakuha kita sang mga ebidensya para ma-subject naton sa operasyon ang mga involved sa illegal nga droga. Yes. Amo na gani hambal ko, ma'am, always sa mga interviews ko na diri sa campaign sang kapulisan against illegal drugs, wala ini siya sang untat, and sa mga nag-engage, sigurado dira naton ma-prove na walang forever. It's Yes. because nga una mo nga duso, pwede hindi ka madakpan, ikaduwa, ikatatlo, pero hindi na siya mag-last forever. Time will come, Yes. mahibaluan gid na sang aton nga kapulisan kag you will be subjected to law enforcement operations. That is why, ma'am, nga kung may mga kauturan pa kita nga nag-engage sa illegal nga droga nga nakabati subong. Oo. So tani ang ining programa ni Ma'am Joso magaserbi nga reminder sa aton tanan nga kung nag-engage pa kamo sa illegal nga droga, untatan nyo na, no? Kung nagagamit ka mo, palapitan nyo si Ma'am Joso and i-avail nyo mga programa sa gobyerno Yes. para magiging magkaroon ng bagong buhay. Yes, bagong buhay sa bagong Pilipinas. Yes, pero sir, there is forever sa PDEA sa color-coded watch list. Wala gid na ginabuhinan, bisan wala na si Piwod, bisan wala na ina siya, yet ara ginadaangalan, hindi makuha. Even if nga negative na kamo sa inyo nga drug test, yet hindi gin makuha ang ngalan, sir, because in PDEA there is forever in the color-coded watch list. Yes, that is why ma'am nga sa aton nga campaign against illegal drugs, no? Ara ang pulis, ara ang miyembro sang komunidad, ara aton mga barangay officials, and ara ang imo ma'am nga opisina, and of course dako gid ang role sa mga parents diri, ma'am, no? So Yes. sa mga parents, please i-monitor, bantayan yung inyong mga kabataan. We do not know basi nalulong na sila sa illegal nga droga, it's because wala nato natutukan. Yes, sir. So as early as now, sa pagkabalo nyo sa sining programa, so karon sa gabi pwede na start nyo istoryahon ng inyong mga kabataan. You do not know basi involved sila sa illegal nga Yes, droga. that's So right. kung na-engage nyo sila, na-istoryahan nyo sila heart to heart, so basi mahibaluan nyo kag maka-take kita action para ma-prevent naton or ma-stop naton ang ilang ginahimo kag ma-save naton ang ilang kabuhi. Yes, sir. So that's why we are going to launch again this drug awareness campaign naton. Yes. Yes, drug awareness campaign. So of course, ara kada. Kay we have 7 national high schools here. Yes, yes. We have 25 elementary schools. Kag wala ako nag-start sili nga high school lang. Kundi from grade 5 pwede na kita sa mga elementary schools, no? Amo na every year routine na nga nagakanda kita sa drug awareness campaign naton. Yes, yes. Nami gid na, ma'am, no? It's because nga makabulig kita sa pag-educate sa aton nga mga kabataan. Balik kita to gyapon, ma'am, sa ginambal natong kaina. Prevention is Yes. an ounce of prevention is better than a pound of cure. Yes, eksakto gina siya because if you could still remember hambal sang aton nga former President Rodrigo Roa Duterte, my president. Hambal ya. Tama ka hapos. Magsulod ka sa druga. Pero kabudlay magwa. Why? If you have been using drugs, the part of your body that is affected gid on the best is your brain cells. So even if you had been rehabilitated, if you have tried and have used drugs, nagamala na utok ni mo. Depende, lain na gid ang dalagan sa utok mo. Even if you can be rehabilitated or what, it's really different now ang takbo ng utak natin kapag naggamit tayo ng drugs. So it's so very difficult to get out of that habit.
Yes, ma'am, no? So, sa aton nga mga kauturan, sa mga parents, so, bantayan gid nila ang ilang mga kabataan. It's because nga, damo kita nakita, no? Mga maalam nga mga kabataan, but they ended up nga wala nakatapos sa ila pag-eskwela, then nag-standby, and ang iba naguba gid ang kabuhi, no? Yes. Hindi na insakto ang paminsaron. It's because of illegal drugs, and ang iban dito nag-end sa mga custodial facility naton. So, kung lang taon naton, anong cause? It's because of Drugs. illegal drugs. So, ang illegal drugs makaguba gid sa future sang aton nga mga kauturan. So, tanan kita dapat magbinuligay, no, para ma-prevent kag ma-stop na naton ang paglaptas sang illegal nga droga sa aton nga mga komunidad. Yes, sir. Amo na ina siya, no? So, amo na ang panugyan naton sa aton mga kauturan, sa mga ginikanan, nga dapat bantayan gid naton na aton kabataan. Kag subong nagadihon kami sang isa ka ordinansa regarding nga ibawalan ang mga minors nga baligyaan sa mga may mga produkto bala nga it contains mga volatile substances, because this is one of the requirements of PDEA. They told me last time, last week dito sa 56th Regional Oversight Committee, nga ang Santa Barbara wala pa sing amo na nga ordinance, amo na nakulang namon. So, pangininguhaan ginato na siya nga maobrahan kag matapos para nga maka-submit kita sa a drug-free municipality ang aton nga banwa. Yes, ma'am, no. Appreciated ko gid nakita ko diri sa municipality sang Santa Barbara, may ara na kamo balay silangan, and Yes. cleared naman ang mga barangays. So sa aton nga mga kauturan sa mga residente diri sa municipality sang Santa Barbara, magbinuligay kita, no, para ma-maintain naton nga drug cleared ang Santa Barbara. So ano ikaw ka hambog, no, nga mag istorya sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga tao nga ihambal mo nga ang munisipyo or municipality sang Santa Barbara is drug cleared, and you comply all the requirements required by the PDEA and other government agencies Yes. para ma-declare bilang drug cleared. And also, paghambal nga drug cleared, both silingon nagapakita ina sang mabaskog nga kolaborasyon sang PNP, PDEA, DOH, DILG, local government, and other stakeholders nga naga-support sang aton nga barangay drug clearing program. So, amo na siya ang kapakita nga respeto kita sa aton nga pinalangga nga mayor. Plus ang mayor naton is a doctor. Agkabalogid kita, gabalaan sang aton mayor kung ano ang matabo sa isa ka tawo kon nagagamit sang dinadumilian nga droga. So amo na siya, sir, no, ang aton nga kausa, ang aton nga fight against illegal drugs. Kiya sa Santa Barbara, sir, aside from illegal drugs, may ara man kita nga ginapatuman ang altered nga mga tambutso, modified mufflers, nga isa man na siya kadako nga problema nga samtang nagakatulog abi ang mga seniors o may mga edad na para sa akon. Nga kisahin agad makibot ka, hindi ka rin makaturog sa mag-aga, kaya hindi pinalumba sila sa highway sang ila motor nga mga magahod nga may ara nga mga modified mufflers. So, ang aton nga impos, ang aton nga traffic division sa pagpanguna ni Sir Istoy Parian kag ni Sir Pudadera ga kumpanya gid, no, kag mabasko gid ang ilang pag-assister sa aton kapulisan para nga madakop naton inang may mga magahod nga mga tambutso, sir. Yes, ma'am, no, it's because nga ang pollution mahambal naton hindi lang sa hangin eh. Ang magahod nga tambutso is a noise pollution. Yes. And we're very thankful sa LGU sang Santa Barbara sa pagpanguna sang aton nga halangdon nga mayor, and of course sa aton nga traffic enforcement unit or office, and sa aton nga PNP sa padayon nga campaign against sa sini nga mga modified mufflers nga nagakos sang magahod, no, and nakatugas ang disturbance sa aton yung mga kauturan. Kabay pa, no? Yes. So pero ma'am, gusto naton na remind ang aton nga mga kauturan nga hindi na nila pagulaton nga dakpon pa sila sang aton pulis kag sang aton traffic management office. Yes, kay isa ka libo nga na ng multa. Yes. Bo maluoy oo. ka kisa ka nanda wala sat para Yes, oo. Bilang isa ka ordinaryo nga citizen, ang pwede naton ma-contribute
para sa nation building, para sa development ng aton nga lokalidad is ang pagsunod sa mga traffic laws naton. So sa mga ginikanan nga nagapamati, and of course sa tanan naton yung mga kauturan, kung may ara ka mo dira modified mufflers starting today, no? Isla nyo na inaasang standard para hindi na kamo madakpan. And of course, may contribution pa kamo para sa aton nga nation building. And of course, before sa nation building, may contribution kamo para sa Municipality of Santa Barbara. Yes, sir. Kag isa pa gid on the best nga problema are the minors. Kahapon sobra na pulo gid kabilog nga minors pinangdakep nga wara sandat mga lisensya nga darara ka motor wa pati helmet. Imagine. Yes, ma'am, no, kung magambal kita minors, botsilingon dapat ara pa na sa custody or sa guidance ang ginikanan, no, or guardians. So pwede nga ginkuha lang nila ang motor nga wala pa hanugot sang ilang nga ginikanan o kon guardians, or pwede nga ginalaw sang ginikanan o kon guardians. So sa mga ginikanan, no, hindi nyo pag-alaw ang mga minor de edad nga magdala sa mga motorsiklo kung wala pa sila sang license. And of course, kung magdala man sila, kag may license na sila, dapat nasunod naton ang mga patakaran like sa pagsulob sang helmet. It's because importante gid na para sa safety sang aton nga mga drivers. Yes, sir. Tapos, aside from that, sir, inibagid ang kumpanya namon bala sa mga school to school ang vaping. Kabataan, grade 7. Grabe na ilang mga vape sa ilang mga ambot ko maayo sina kay hindi man kita sina maka check up mo, hindi man kita kauyat sang ila belonging. So paano na sila guro ang mag daw lang bala panuwags na gani sir on the spot nga check ambot paano na siguro ma'am i-engage man naton ang ang mga school authorities. It's because nga ang may primary is ara sa ila. And amo to balik kita sa gina-mention naton kay ina ang roles sa mga parents, no, sa ilang mga kabataan. Yes, that po sir. I'm letting you know nga sa una naka-organize ako desang KKDAT, Kabataan kontra Droga at Terorismo. Yes. Na o kanami sa ito nga programa mo, nag-hold kami sa mga contest. Ambot ara ka sa IPPO, sir? Sa pag naman sa contest sa KKDAT? Hindi lang ko sure, ma'am, pero with regards sa program, naibaluan ko nga tama ka nami and we could maintain, no, ang kabataan kontra droga. It's because wala na naton ginahatag kung kay sino ang responsibilidad. Kung di gina-educate, gina-armed na naton ang mga youth sang knowledge and ideas nga sila mismo, no, naibaluan nila kung ano ang mga roles nila, no, sa pag-away naton kontra sa terorismo, kontra sa droga, and paano sila makabulig, paano nila ma-inform ang fellow youth nila, no, nga opdan ang ininga kausa kag i-avoid, no, ang pag-engage sa terrorism and of course ang pag-engage sa illegal nga droga. It's because amo to ambal naton kay ina nga sigurado pag mag-engage ka sini sa illegal nga droga kag sa terrorism, maguba gid ang imong future. It's because nga may mga nakita na kita nga resulta. Yes, so makita gid naton. Tapos sir, most often than not, ang mga kabataan bala nga naga-amo siniga interest sa mga amo na mga ginikanan nila wala diri abroad. Ang parents kadto sa abroad para sa bright future sang ila kabataan. Pero unknowingly, diin ang guidance nila kulang. That's why ang kabataan nila sometimes amo na malulong sa ginadumilian nga droga or pa dira nga mga activities nga intrahan nila, like ining mga minors hala kun hapon dira alali nagsanay problema gid subong sir ang mga minors. Yes ma'am, no, sa mga minors ang nakita naton dira ang pwede gid nga makabulig sa aton mo to nambal mo ma'am kung ang ilang parents ato didto sa abroad, no. So, ang mga nabilin diri nga mga relatives, ang tito, tita, lula, lulo, so sila dapat ang maglantaw, no, sang sini nga mga nabilin nga mga youth naton kag balik kita sa proseso kung sa diin daw sinang una bala ma'am nga during panyapon dapat required gid ang mga
kabataan naton nga dungan sa pamilya So, or nagabless dungan. man na. Yes, nagabless pa. Dungan sa pagpaniyapon para during sa pagpaniyapon, maistoryahan kung anong natabo sa school, anong natabo for the day, para may baluan sa mga adult, anong nagkilinabo sa mga kabataan nila, sa mga Yes. kahinablusan nila, and kung may baluan nila nga daw may something hindi maayo, makahatag sila sang guidance, makahatag sila sang advice para makorek no ang ginahimo sang ilang mga kabataan or sa mga youth under them. Yes, sir. Sa subong, sa observation ko, bata tigulang nagauyat sa cellphone. Non-stop gid na. Kakadlaw ako, nakasakay ako, nagpa-Jitimol ako, nagbakal ako to kay Barato to sa Grace Pharmacy. Tama kalaba nga sa lakyan sang Bingawan or Badyangan to, do 17. Tanaw ko tanan. Nagauyat sa cellphone. Daw lahugon ko tani sila may examination kamo karon. Oh my God. May upod pa to kami nga ate. Pero ang ate, may cellphone man ang iya kamot. Oh my God. Amo na ni siya ang mahimo sang social media, no? Wala na siguro daw, wala na sing time nga, let's say, makagather around the table during dinner time, kag makaistorya. What's wrong? Kamusta? Yes, ma'am, very important, gid. It's because si kita parent man kita, no? And may mga engagement pa kita sa mga youth. Nakita naton kung kaisa nga ang mga youth are vulnerable gid sa situations kung sa diin may mga times na na-encounter sila and nagaduda pa sila kung anong ilang magiging desisyon no sa mga nagkalinabo sa ilang kabuhi and kinahanglan gid nila ang guidance sa mga adults. So very important gid nga matok ninyo kag makahatag kamo sang guidance no sa mga youth naton. It's because nga before pa nga maglisa sila sang ilang dalan nga ginatahak, dapat na-correct na naton ina. Okay. So in that connection, sir, I think iumpisahan na naton ini ang atong mga drug awareness campaign sa school to school kay opening subong sang klase mo during PTA himan naton sa principal kung saan ang ila schedule sang PTA. Dapat PTA may parents dapat. Yes, okay. ma'am. Oo. PTA meeting para makahambal kita maupod ka. So, kung dira sa PTA, ma'am, no, hindi lang teacher or Teachers, students. So, parents. dapat included ang P, parents. Oo. It's because ang mga ganinahambal naton dako gid ang role sa mga parents. Yes. May ara ko na schedule, sir mo, kada tuig na iyan, nagalibot ko na. Oo. Yes. So, i-renew ko naman sa Maayo mga gid na ma'am nga principals. campaign or awareness para ma-remind no ang aton nga mga teachers, mga parents, mga kabataan no nga ano Yes. ang mga pwede naton mahimo para malikawan ang illegal nga droga and of course para ma-maintain naton ang isa ka peaceful and orderly community nga Yes. layo sa dangers ang illegal nga droga. Yes. And of course, sir, sa pag-PTD Subong, sa IPPO Subong, nagadihon kami sang bag-o na naman nga best practice nga programa on alagad. Ini naman, hindi lang ni siling sa mga iba nga sektor, kundi ang sektor naman sang kapulisan ni ang ginatutukan sang pag-PTD. Pag-PTD Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development. Hindi lang siling wala na sila ya problema. Kay member man sa sila sang society, sang katawan, bilog nga community, tanan kita may mga problema. So, i-identify naton, ini mga kapulisan naton nga active status nga may mga masiling naton nga hindi lang financial or moral or spiritual nga mga problema. Yes, ma'am, no. Highly appreciated yun naton ang contribution sa mga advisory groups naton from municipal and pasaka sa provincial level. Like si Ma'am Joso, no, very active siya sa provincial and hasta diri sa municipal level sa municipality of Santa Barbara. And dako gid ang ila contribution no sa aton sa Philippine National Police. It's because nga hindi man nato malikawan, may mga bagay kisa nga hindi makita sang PNP and ang aton nga advisory group ang nakakita and they give advice, solusyon sa mga nakita nila nga pwede i-improve naton sa pag-perform naton sa aton nga trabaho bilang
miyembro sang isa ka Philippine National Police para magpaluntad sang kalinong kagataway. And nakita naton nga tama gid ni kadako nga bulig para sa aton sa Philippine National Police. That is why ang aton nga mga advisory groups, more than 10 years na sila nga nag-exist nga nagabulig sa Philippine National Police, and we're very thankful nga they are very committed. Despite nga wala sweldo, volunteer lang ini, naga-spend gid sila sang ilang time para makahatag sang ilang wisdom, sang ilang experiences para sa ikaayo sang pagserbisyo sang aton nga mga kapulisan. Yes, sir. We are making ourselves useful, no? Oo, kay para sa akon, could you just put retirees ikaw and then just stay at home? What will you do there? Okay? Para sa akon, mayo gidaya nga mag-getting involved ourselves sa community. Yes, ma'am, no? Mabalik ko to sa mention ko kay na nation building. Nation building. So, si ma'am, despite nga nag-retire na siya sa iyang profession, hindi siya nag-stop, no? Since nga na-employ siya, hasta nga nag-retire siya, dako ang iya contribution for nation building. After her retirement, still, no, nag-contribute siya. So, we encourage ang aton nga mga kauturan to do the same, no? To do the same. Biskan gamay lang nga bagay, pero may contribution ka para sa aton nation building, like ang pagsunod sa mga layin naton sa trapiko, like ang paghaboy sang aton nga mga basura sa basurahan. So dako ina nga bulig, that is our individual effort para sa aton nga ginatawag nga ginmention ko kay nga nation building. Yes, sir. Going back sa paghaboy sa mga basurahan naton, sa subong damo-damo na gid ang basura. Dako gini nga problema dito sa aton Eco Park, kay dito na ginadala ang mga basura danay antes i-dump, no? Gina-segregate. Subong ang ginakumpanya is ang mga organic or mga biodegradable nga mga basura hindi na dapat paghakuton sang ng garbage truck. So ga-campaign kita nga ining mga plastics na lang or ang diaper i-separar kag i-label nga diapers, okay? Ang mga malang, ang mga suludlan, nga mga plastic nga ma-recycle, amo na lang na ang ibutang sa basurahan. In our case, in the Villa Francisca subdivision, me as the president there, nagpaobra ako sa MRF, no? Okay. Pero kulang pagid ang akon dito nga pila pa lang kabilog to napaobra. Kag ang ginakolek lang dito gibutangan ko sang dako-dako nga tarpaulin nga pahibalo. Amo lang inidiri ang ibutang sa aton nga MRF, no? Kaya ang mga biodegradable hindi na ilubong na lang kay that would become fertilizer later on ang kadunot nga mga like mga dried leaves, mga hilamon or whatsoever that came from a living thing before, madunot na siya. Whereas ang mga plastic, hindi gina siya several years or what, hindi na siya madunot. So, amo na siya, gina-segregate, gina-separate dito, kagihaboy sa Eco Park, kay may dito kita, sir, nga machine nga gina-convert, gina-samuan sa mga simento, may mo siya nga bricks. May ato kita na sa Daga Eco Park, sir. Yes, ma'am. So, nami gid na, ma'am, no, nga may ara kita waste segregation and gina-separate naton ang biodegradable, non-biodegradable, and of course, ang pwede madunot, no, ano naton sa aton nga panimalay, padunoton, ibutang da isa-isa ka buho, and pwede pa naton mahimo siya bilang abono. And daw mo naman, pwede natin ma-connect sa pag-gardening, no? Yes. So, hindi ka makahambal nga kung gamay ang space mo sa balay mo, hindi ka pwede magtanom kamote. Bisan sa ano lang, pwede ka nakatanom. Sa flower pot, sa sako, sa sako. May lupa lang da. And biskan wala kayo bakal abuno, ang mga dunot-dunot, dira nga mga dahon, ang mga gulay, no? So, ano na siya, abuno ina siya. So, dako, gini na nga, pwede naton mahimo, no? So, yes. ano lang it's a matter of kapisanon, no? Kapisanon. So, ano gid ba kung you spent 1 hour in a day para mag-garden sa imo balay, magtanom kamote, tanom okra. So, at least, no? Backyard gardening. Yes. So, at least may pangsudan-sudan ka sang pang-adlaw-adlaw mo and nakakontribute ka pa
para sa ikaayos ang aton nga Yes. environment. So, amoy na siya sa program of instruction nato sa Balay Silangan, ang mga piwod sini or kung ilang mga asawa, ginaano naton sila nga maka-backyard gardening sila, livestock racing, iban may mga stall sila, may libod sang isda, atong nabato nila nga financial assistance salin sa gobyerno para sa pagpanibagong buhay. Yes, ma'am. So, tama ka namin. It's because nga hindi lang nga ginrehab sila, gintudluan sila paano himo sa mga tikang para magiging produktibo sila kag maka-gain man sila sang products like sa pagtanom sang saging, and ang saging more or less 13 months magabunga na. Oo. And Sa kamo na pamahawon nila yes, sa aga. ma'am. Oo, mag-aani ka na. So, nutritious and healthy. So, tama ka namin sa mga programa ni Ma'am Joso. So, suportahan naton. And kung gusto nyo pa sang additional nga mga knowledge, anytime pwede nyo si Ma'am Joso bisitahan sa iya opisina para mag-gain pagid sa mga further insights nga makabulig sa aton. Sir, nagalibot ako sa Kabaryuhanan, barangay. During their mga council meeting, kay kada bulan naga-council meeting sila. So, amo na, iritom doon ako kalibot sa kabarangayan. Pero ga-enjoy ako, kay siyempre mag-abot ako. Inapreparahan nila ako sa pamahaw. Di ko tarara sugar ko. Yes, anyway, ga-enjoy lang ko amo na for the rest of our lives. We are making ourselves useful. So, ang katapusan ni mo nga panugyan, sir? Unang-una, thank you ma'am sa time nga ginhatag sa akon subong aga, Damo kita topics nga natakel, Damo from illegal drugs, crime prevention, and pakadto sa solid waste management, pati sa urban gardening or sa mga house gardening lang nalabotan naton. And see you on July 15. Ma-engage kita sa aton nga mga barangay officials diri sa municipality of Santa Barbara, and I will be sharing you simple tips para mahimo naton nga ma-prevent naton ang isa ka krimen, and of course kung paano kita makabulig sa aton nga mga kapulisan, paano ang aton mga kapulisan makabulig sa aton man nga mga kautoran. But sa pangkabilugan, mas mabaskog kita kung tanan kita nagabinuligay ang police, community, LGU, and other stakeholders. So, ano pa ginaulat naton? Magbinuligay kita para sa isa ka, or ma-maintain naton ang drug-free nga municipality sang Santa Barbara, and of course, ma-maintain naton ang isa ka malinong kag matawhay nga Santa Barbara. Madamong salamat, Ma'am Joso, and isa gid ini kadakong oportunidad para sa akon nga ma-share man ang aton nga ideya sa aton nga mga kauturan. Kabay pa nga may napulot sila, and atong hambal naton pagani, sa nation building. Ang pwede mo ma-contribute is mag-follow ka sang law, Ang isa nyo ka... A law-abiding citizen. Law-abiding citizen. Yeah. So, ang isa diri ka patakaran is bawal ang muffler. So, starting today, sa mga nagapamati, bawal ang droga. hindi na ka magagamit sang modified muffler, hindi na ka mag-engage sa droga. So, in short, kinanglan naton maghugpong para sa isa ka progresibo kag malinong kag matawhay nga munisipyo sang Santa Barbara. Madamong salamat, Ma'am Joso. Yes, and, sa kabugal sang Santa Barbara nga aton subong nga abyan, ang aton subong nga bisita si Police Colonel Arnel Sulis nga company commander ka SWAT team giya sa IPPO diya sa probinsya ka Iloilo. At the same time, PIO ni siya sang Pro 6 before. Miguhagi kami ni sang una kay siya gini una nag-invite sa ako kag nag-introduce sa IPPO in 2013, I think. Yes, dugay na. When they invited me to be the speaker on the enhancement skills sa English. Yes, dito, opo. sa IPPO. Wow, daw na huya pa ko to anay pa isang ulihit damo na ko friends wala na ko dahil kahalin sige na ila-invite sa akon. So thank you so much sa IPPO, thank you so much sa Santa Barbara Municipal Police Station, and of course sa atong pinalangga nga Mayor Doc Dennis, super official. Have a happy weekend to each and everyone. Kudos Santa Barbara, Viva Santa Barbara. Thank you so much and have a happy day.